Magandang gabi po sa inyo. Maari ninyo na lang po akong tawaging Marco. Hindi ko na po sasabihin ang tunay kong pangalan dahil hanggang ngayon, kapag may nagtatanong kung saan kami dating nakatira, iniiwasan ko na lang sagutin. Matagal ko na pong gustong ibahagi ang karanasan kong ito. Marami na ang nagsabing baka guni-guni lang daw o baka bunga lang ng takot ko. Pero kung kayo ang nasa lugar ko, baka hindi rin kayo makatulog. Nagsimula ang lahat noong lumipat kami sa isang lumang bahay sa probinsya namin. Tahimik ang lugar, malayo sa kabahayan, napapalibutan ng malalaking puno, at kapag gabi, halos wala kang maririnig kundi kuliglig at hangin. Mura lang ang upa kaya agad itong kinuha ng tatay ko. Noong una, maayos naman ang lahat, pero makalipas ang 2 linggo, may napansin kaming kakaiba. Tuwing 3:00 ng madaling araw, may maririnig na mga yabag sa ikalawang palapag. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Parang may taong paikot-ikot lang sa pasilyo. Akala namin pusa, pero nang umakyat ang tatay ko, tumigil ang mga yabag. Pagbukas niya ng ilaw, walang tao, wala ring hayop. Isinara niya ang ilaw. Pagdating pa lang niya sa hagdan, narinig na naman namin ang paglalakad. Noon pa lang, hindi na kami mapalagay. Lumipas ang ilang araw. Napansin ng nanay ko na tuwing gigising siya sa umaga, bukas ang pinto ng bakanteng kwarto sa dulo ng pasilyo. Sigurado siyang sinasarado niya iyon gabi-gabi. Pinalitan pa namin ang kandado, pero kinabukasan, bukas pa rin. Isang gabi, ako lang ang gising. Nanonood ako ng telebisyon nang marinig kong may batang humahagik-gik sa taas. Akala ko dumating na ang bunso naming kapatid. Tinawag ko siya, walang sumagot, umakyat ako. Habang papalapit ako sa bakanting kwarto, mas lumalakas ang tawa. Pagbukas ko ng pinto, biglang tumahimik, walang tao. Pero sa makapal na alikabok ng sahig, may bakas na maliliit na paa. 1, 2, 3. Papasok lang ito. Walang bakas na palabas. Nanlamig ang buo kong katawan. Mula noon, hindi na ako umaakyat mag-isa. Akala namin hanggang doon lang. Nagkamali kami. Isang madaling araw nagising ako dahil parang may nakatitig sa akin. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. May batang babae sa paanan ng kama ko. Nakatayo lang siya. Mahaba ang buhok niya, luma ang puting damit. Hindi ko makita ang mukha niya dahil nakayuko siya. Gusto kong sumigaw, pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Unti-unti niyang itinaas ang ulo niya at ngumiti siya at mahina niyang sinabi, "Akala ko dito na ulit tayo titira." Pagkatapos noon, naglaho siya. Kinabukasan sinabi ko ang lahat sa pamilya ko. Doon na umamin ang nanay ko. Hindi lang pala ako ang nakakakita. Madalas daw niyang marinig na may batang tumatawag ng mama. Kahit walang tao. Nagpatawag kami ng albularyo. Pagpasok pa lang niya sa bahay, bigla siyang huminto. Napapikit siya. Pagkatapos ay sinabi niya, "May bata rito." Hindi raw masama. Pero hindi raw siya nag-iisa. May isa pang presensyang ayaw siyang paalisin. Biglang lumamig ang buong bahay. Nanginginig kaming lahat. Pagkatapos ng dasal, sinabi ng albularyo na umalis na kami sa lalong madaling panahon. Hindi na siya nagpaliwanag. Lumipat kami makalipas ang 3 araw. Akala namin tapos na ang lahat. Pero makalipas ang ilang buwan, may dumating na sulat. Galing sa dati naming landlord, nagtataka raw siya kung bakit iniwan namin ang bahay. May ipinadala rin siyang lumang litrato ng bahay. Sabi niya, baka gusto raw naming itago bilang alaala. Habang tinitingnan namin ang litrato, napansin ng bunso kong kapatid ang isang bagay. "Kuya, bakit tayo 7 sa picture? 6 lang kaming miyembro ng pamilya." Muli naming binilang. Tama siya.
May isang batang babae sa bintana ng ikalawang palapag. Nakatayo, nakatingin sa kamera, nakangiti. Hindi namin siya kasama noong kinuna ng litrato. Hindi namin siya kilala. At ang pinakanakakatakot, nang baliktarin namin ang litrato, may nakasulat sa likod, sa sulat kamay ng isang bata. Salamat sa pagsama ninyo sa akin, pero nalulungkot na naman ako. Hihintayin ko ang susunod na pamilya. Hanggang ngayon, nasa amin pa rin ang litrato. Hindi namin ito sinusunog. Hindi rin namin itinatapon. Dahil sa tuwing sinusubukan naming mawala ito, kinabukasan, nasa ibabaw na naman ito ng mesa. Maraming salamat po sa pakikinig. At kung sakaling lilipat kayo sa isang lumang bahay, siguraduhin ninyong kayo lang talaga ang titira roon